Hindi raw nakikipagdialogo ang Iran sa Estados Unidos kaugnay sa pagpapatigil ng sigalot sa Middle East. Pero ayon kay US President Donald Trump, nakipag-usap siya sa Iran at inirekomenda ang 4 na araw na tigil pag-atake sa mga power grid energy facilities ng Iran. Narito ang balitang abroad ni Son Santiago. Ang tila pag-usbong sana ng diplomasya sa gitna ng lumalalang tensyon sa Middle East ay agad ding naputol. Kahapon, March 23, sinabi ni United States President Donald Trump na nagkaroon umano ng very good and productive na usapan ng Amerika at Iran. Sa kanyang post sa Truth Social, dito inilahad ni Trump na nagkaroon ng talakayan sa nakalipas na 2 araw na layong tuldukan ang sigalot. Dahil dito, inuutos niya ang 5 araw na pagpapaliban ng planong pag-atake ng US sa power grid o energy facilities ng Iran. Matatandaan na nauna na siya nagbabala na pasasabugin ng power grid ng Iran kung hindi nito bubuksan ng tuluyan ng Strait of Hormuz sa loob ng 48 oras. Matapos ang sinabi umanong usapan ng 2 panig, mariing itinanggi ng Iran ang pahayag na ito ilang oras lamang ang nakalilipas. Ayon kay Iranian Parliament Speaker Mohammad Bagher Ghalibaf, walang naganap na negosasyon sa pagitan ng Iran at Amerika. Tinawag niya itong fake news at sinabing ginagamit lamang ito upang manipulahin ang financial at oil markets. Dagdag pa niya na nanatiling buo ang paninindigan ng Iran at nagkakaisa umano ang pamunuan ng bansa na papanagutin ang mga itinuturing nilang aggressors. Sinang-ayunan ito ng Foreign Ministry ng Iran na ayon sa ulat ng Reuters ay nagsabing walang direktang pag-uusap na naganap sa pagitan ng 2 bansa. Samantala, nagbigay din ng saloobin si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu matapos ang pahayag ni Trump. Sinabi niyang nakausap niya mismo ang US President at iginiit na magpapatuloy ang opensiba ng Israel sa Iran at maging sa Lebanon. Ito raw ay upang maprotektahan umano ang kanilang mahalagang interes. Sa kabila ng mga pahayag na ito, wala pa ring malinaw na senyales ng de-escalation matapos iulat ng Iran ang panibagong mga pag-atake sa kanilang energy-related facilities sa iba't ibang rehiyon. Para sa EuroTV News, ako si Son Santiago, sumasaludo sa bawat Pilipino.